Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, magbibigay tayo ngayon ng first impressions and of course, yung possible price ng iPhone 17 Pro and 17 Pro Max dito sa Philippines. So tara, check natin. So grabe, ang tagal na nating hindi nag-upload ng iPhone reviews. So medyo nagpo-focus tayo sa Android. Pero ngayon, lalabas na ang iPhone 17 Pro and 17 Pro Max dito sa Philippines. Pero ang official release niyan dito sa Philippines is matik sa October po yan or baka possible November. Pero kung itatrack natin yung 3 taon ng Apple sa pagre-release ng iPhones dito, the 14 Pro, 15 and 16, puro October po yan. Third week ng October, usually sila naglalabas ng iPhones dito sa Philippines. So next month, meron na po yan. Pero, eto magandang balita. Lalabas na po ang iPhone 17 Pro and Pro Max sa Green Hills ngayong Sabado po, September 20, 2025. Kaya kung interested kayo bumili ng iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Air, and iPhone 17 sa GH, mag-PM na kayo kay Ate Mayet ng CMB Gadgets. Again, yung kanilang FB page, nasa description box yan. Mag-inquire na kayo kung gusto nyo bumili ng iPhone 17 Pro and 17 Pro. So again, for today's video, syempre first impressions tayo sa overall specifications and overall changes ng 17 Pro and 17 Pro Max. Sa ibang video naman natin gagawa ng iPhone 17 and iPhone 17 Air. So yun nga, ang iPhone 17 Pro and 17 Pro Max is complete redesign na sila compare sa mga predecessors nila. Pero when it comes sa format nung triple camera, nandun pa rin. Pero syempre, gumawa din ng meme ang Poco na sila ang nauna sa ganyan design ng smartphone. Yung mukhang TV yung likod, di ba? Yung buong dito is camera module na. At ito pa malupit, yung Xiaomi 17, medyo nagkaroon sila ng idea. Syempre, ang tagal nang na-leak ng design ng iPhone 17 Pro and 17 Pro Max. Nagkaroon sila ng idea ngayon na yung pagganyan na camera module, ginawa nilang display yung likod niyan na napaka-solid. Great innovation for a smartphone na merong screen display yung camera module. So, napakaganda ng Xiaomi 17 and 17 Pro Max na medyo, alam mo yun, parang inasar nila yung Apple na pati pangalan nandun din yung 17 series. In-skip nila yung Xiaomi 16. Wala kasing 16, nasa 15 pa lang. In-skip nila yung 16 para makasabay sila sa 17 Pro and Pro Max din ang pangalan ng Xiaomi nila. So grabe, very competitive talaga ang mga brands ngayon pag si Apple talaga ang naglabas. Pero syempre, when it comes sa stability ng software, Apple pa rin ako hands down. Napakaganda talaga ng software ng Apple. And again, when it comes sa iPhone 17 Pro and 17 Pro Max, meron na tayong prices, of course, dito sa Philippines. Possible price lang ito. Kasi pag sa Power Mac to, may tendency mas mahal pa to ng 3,000, 5,000. Ito po kasi is parang SRP price. Tapos pag nasa mall na siya, mas mataas na siya. So yung iPhone 17 Pro is 256 gigabytes mga idol is nasa 79,990 pesos or almost 80,000 pesos. So medyo ang laki ng tinaas ng 17 Pro or ng Pro series. Kasi usually pag Pro, ang presyo niyan 256 sa 70 plus I think 69 69, 70. Pero dito grabe, 10,000 agad ang tinaas nila for the 17 Pro. Tapos 512 is 94,990 and 1 terabyte is 109,990 pesos. So much expensive ang iPhone 17 Pro compare sa 16 Pro of course. At finally, ineliminate na nilang 120 gigabytes. So 256 ng pinaka-minimum na storage na pwede natin makuha sa lahat ng lineup ng iPhone 17. And even the base model is na sila, 256 gigabytes. So yun nga, 3 colors lang available sa 17 Pro series, of course, silver, deep blue, and syempre yung very popular ngayon na cosmic orange. Ito yung itsura niyan mga idol. iPhone 17 Pro. Ayan siya. Wait lang, naglo-loading pa siya. Ayan. Yan yung itsura niya mga idol. iPhone 17 Pro. Ayan o. Diba? So, yun yung price ng 17 Pro. Sa Pro Max naman, ang nakakatawa, hindi na sila ganun nagkakalayo ng presyo ng Pro. Kasi yung Pro Max, ang SRP niya, dati kasi sa Philippines is 84,000 pesos to 85. Ito kasi is 2,000 pesos lang naman ang tinaas.
86,990 pesos or almost 87,000 pesos. 101,000 ang 512 gigabytes na dati nasa 90 plus lang. 1 terabyte is 116,000 at yung 2 terabyte, grabe nakakalula, 146,990 pesos. So grabe, ang pinaka the best talagang option to get when it comes sa 17 Pro and Pro Max, 256. 256 is okay pa naman. Okay yan, mataas pa yung 256 at 128 talaga is sobrang liit na for an iPhone ha. Ano na yan, medyo lumiliit na ngayon kasi ang laki na ng iOS 26 when it comes sa software updates. Usually 25 gigabytes, di ba? Kung 64 ka man lang, wala na talaga. 128, siguro 100 gigabytes sila available, tapos ang lalaki pa kumain ng storage when it comes sa mga photos nyo. Since maganda na yung mga camera quality, mas malaki na kumain ng storage yan. So 120 gigabytes is sobrang liit na yan ngayon 2025 and pinaka-minimum talaga is 256 at yun. Meron din naman tayo mga other storage options. For example, SSD. Ako, ganun ginagawa ko lahat kasi ng mga ibang smartphone ko is 128. Ang 256 ko lang is Pro Max. Ginagawa ko, nag-SSD ako or external hard drive na Type-C. Tapos doon ko nilalagay. And then, back on track ulit tayo sa storage. Nga lang, in reality talaga napakamahal lang sa iPhones dito sa Philippines compare sa kanilang price tag talaga sa US. Ang laki nung tax natin dito. So yun lang talaga yung sad reality sa tax natin na sobrang laki nilang kumain ng tax, 'di ba? Pero yun, let's hope Postmatic yan, computing nyo to. There's a possibility na mas mataas to pag nirelease sa Power Mac. Sabihin na natin, ang hula ko yung 17 Pro Max nasa 88 to 89,000 to matic. Yung 17 Pro baka pumalo na to ng 80,000 plus for the 256 gigabytes. May patong kasi yan ng I think 3 to 5,000 pesos based sa aking mga observation when it comes sa mga release date ng iPhones na mas mahal talaga, and even pag credit card nyo yan, mas mahal pa siya ng 6,000 or 7,000 pesos. So yun, asahan nyo for the 17 Pro Max pag i-credit card nyo to baka nasa almost 100,000 na yan. So, super duper expensive na ng mga iPhones ngayon. At syempre, since sobrang mahal na ng iPhone 17 Pro and 17 Pro Max, yung iba nag-option na lang sa 16 Pro Max na which is better option nga, na mas mura siya. And then, when it comes sa mga performance, hindi naman sila nagkakalayo. Complete redesign lang talaga ang 17 Pro Max. And next year, matik, ang laki agad ng ibabagsak ng price yan, kaya hintayin nyo na lang. So when it comes sa specifications ng iPhone, ng 17 Pro and 17 Pro Max, so sa 17 Pro Max muna tayo, ang 17 Pro Max is 6.9 inches compared sa 17 Pro na 6.3 inches. So yun nga, the display is nandun pa rin, super maganda na yung display nito, LTPO Super Retina XDR OLED display. And 120Hz refresh rate pa rin naman itong Pro and Pro Max. So when it comes sa screen size nila, wala namang pinagbago compare doon din sa last year na 16 Pro and 16 Pro Max. At syempre yung isang pinagbago nila dito is yung chipset. So sa chipset, Apple A19 Pro na po ang 17 Pro and 17 Pro Max. Sa 16 Pro and 16 Pro Max is of course is Apple A18 Pro. So Apple A19 Pro is revamp yan. Mas malakas yung chipset na yan. Expect nyo. So asahan natin when it comes sa performance, solid na solid ang 17 Pro and 17 Pro Max. Isa rin nilang binago dito is sa camera specifications. Mas pinaganda nila yung camera na itong iPhone 17 Pro and 17 Pro Max. Lahat po ng triple camera ng 17 Pro and 17 Pro Max is 48 megapixel na. Wala ng 12, 48 na po lahat. And meron tayo dito main camera, ultra-wide camera, and telephoto lens. So, syempre, meron tayong fusion camera na sa isang lente, marami po tayo nagagawa sa lente na yan. So, very innovative talaga yung ginagawa ni Apple when it comes sa fusion camera nila at napaganda ng performance ng camera ng iPhones. Noon pa lang sa 16 Pro Max, hands down na tayo, 15, lahat, even 14 Plus ko, di ba? Napakaganda lahat. Pagdating sa camera, iPhone talaga ang pinaka the best for me, including the video camera. Hands down tayo sa video camera ng Apple, napakaganda ng performance niyan. So again, wala pa silang support for 8K video recording, so hanggang 4K pa rin. Pero ito parati kong inuulit when it comes sa aking review. Okay na sa akin na 4K as long as maganda yung quality. Kahit na 8K pa yan, tapos ang pangit naman ng quality, di ba? So, dito kayo sa Philippines, in reality na wala namang gumagamit pa ng 8K eh. Puro 4K pa naman. TV nga natin dito, mabibili mo sa mall. Karamihan 4K pa rin. Bihira lang bumibili. Wala ako nakikitang display na 8K TV. So, syempre, doon tayo babagay kung saan muna yung
parang mas ginagamit ng mga consumers. So yon, 4K resolution for me is fine pa yan, 60 FPS. Tapos maganda rin dito sa front-facing camera ng iPhone 17 Pro and 17 Pro Max is upgraded din sila for 18 megapixel na. Tapos ito yung magandang ginawa ni Apple. Iniba nila yung sensor ng front-facing camera nila na for example, pag nagse-selfie kayo, di ba, pag gusto nyo ng landscape orientation, ginaganyan nyo yung iPhone nyo para for landscape. Ngayon, kahit na naka-portrait ka, automatic na po madedetect ng smartphone yan, lalayo siya at magiging landscape orientation na yung inyong pag-take ng photo na which is very, very convenient. Hindi na kayo gaganyan-ganyan. So, isang orientation lang sa lahat ng pag-take ng photo, mapa-landscape man yan or portrait orientation. Siyempre, ang isang complete na upgrade sa iPhone 17 Pro and 17 Pro Max is the battery itself. So, pag with eSIM lang sa 17 Pro Max, ang battery niya nasa 5,000 plus milliampere na napakalaki. Tapos pag with SIM, syempre sa mga ibang region kasi may mga physical slot pa, maliit ang battery niya, nasa 4.8. Pero again, mas maliit lang yung battery niya, nasa 4.8. Pero again, 4.8 malaki pa rin naman yan. Complete din na jump ang battery ng iPhone 17 Pro na nasa 4,000 plus milliampere na rin, na napaka-solid mga ka-J-Vlog when it comes sa battery performance ng dalawang devices na to. Kaya kung naghahanap kayo ng isang smartphone na when it comes sa iPhones, solid ang battery, dito tayo sa Apple. And pinanood ko naman yung Apple event na sinasabi nga ni Apple na marami silang way kung paano gumawa ng parang paraan pagtipid ng battery. Na yun naman din yung nakikita ko rin sa Apple na kahit na medyo maliliit yung battery capacity nila, pag mas maganda yung performance ng battery. So again, great addition sa Pro Max ngayon na na-achieve na nila yung 5K battery. Kaya expect nyo battery performance ng iPhone 17 Pro and 17 Pro Max mas maganda compare of course sa mga predecessor nila. Marami na naman tayo makikita dito sa comment section na i-compare ang battery ng Apple sa Android. Na sabihin nila sa budget nila, 6K ang battery. Yes, talaga naman pag Android, mas maganda talaga ang battery performance yan. Pero, I doubt pag Pro Max ang gamit nyo, solid ang battery ng Pro Max, Pro and Pro Max na mga iPhone. So ako, ang daily driver ko is syempre, ito pa rin 15 Pro and 15 Pro Max na napakaganda ng mga battery nito. Syempre, yung battery nila, rin kayo sa Apple, nag-integrate yung battery nila sa software nila. So, kumbaga parang merong machine learning na nangyayari when it comes sa mga devices na to na nakakatipid ng battery. Parang nire-recognize sila yung pattern ng paggamit nyo. Parang doon sa Samsung na nire-recognize sila yung pattern ng paggamit nyo tapos gumagawa sila ng way para makatipid ng battery. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impressions dito sa iPhone 17 Pro and 17 Pro Max. To be honest, when it comes sa design niya, medyo awkward sa una pero hindi pa kasi natin siya nakikita ng personal eh. Ang medyo awkward lang din, from titanium to aluminum na naman sila. Pero yung aluminum nila dito, sinabi nila mas magaan sa titanium dahil parang sinasabi nila yung ginagamit din sa sa NASA. Basta ganyan, parang ginagamit din nila sa NASA yung aluminum neto. So, ginawa nilang aluminum to para mas magaan compare naman dito sa titanium na ginawa nila to para gumana yung device. So again, medyo magulo pero bumalik sila sa aluminum na iba yung material na yan compare sa mga normal aluminum na nakita natin sa mga iPhones before. Tapos, meron pa rin naman silang titanium grade na iPhone when it comes sa 17 Air. Pero maganda naman doon sa titanium na yun is siya, glossy. Pero let's hope hindi siya prone sa fingerprints and scratches, di ba? Yun lang naman, pag polish kasi, expect nyo na magkaka-scratches talaga to from time to time. Pero I don't know pag, titanium, kasi sa stainless steel talaga, mabilis yan magasgasan. Pero sa titanium, hindi pa natin alam. Bibili rin naman tayo ng iPhone 17 Air pag lumabas yan dito sa Philippines. So again, kung interested kayo bumili ng iPhone 17 Pro and 17 Pro Max, dito lang kayo mag-i-inquire kay Ate Mayet ng CMB Gadgets dahil sa Sabado po, available na po ang 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Air at iPhone 17 sa kanilang shop.